Welcome back sa panibago nating malalimang pagsusuri, mga focused learners. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakagandang paglalakbay sa loob ng makabagong ecosystem ng musika ngayong 2026. Titingnan natin yung buong pipeline, di ba? Mula sa kung paano ba talaga nililikha ang mga nakakabigahing tunog na yon hanggang sa kung paano to napupunta sa mga screens at speakers ninyo. Kung isa kang creator, musician, o kahit fan ka lang na gustong mag-gets kung paano gumagalaw ang modernong media, para sa'yo talaga to. Let's go! Okay, narito yung mabilis na roadmap natin. Magsisimula tayo sa ang tunog ng 2026. Susundan natin ng mga visual na music-first AI. Tapos, ang perpektong AI prompt at sa huli, titignan natin kung ano ang sinasabi ng mga charts. Unang bahagi, ang tunog ng 2026. Isipin niyo sandali, ano nga ba talaga ang tunog ng 2026? 'Di ba parang sobrang bilis nagbago ng panlasa natin mula sa mga nakaraang taon? Hindi na lang kasi ito basta pop o kaya rock, ibang-iba na ang galawan sa industriya ngayon at yan ang kailangan nating i-unpack. Kung titingnan natin yung data ng Epidemic Sound, grabe yung variety ngayon. Nariyan ang plug and be na talagang pumapasok na sa mainstream. Mas nagiging eco-conscious na rin ang buong industriya. Tapos, nakikita natin yung pagbabalik ng mga organic na tunog, yung pag-pop off ng Afrofuturism at literal na pagbangon muli ng mga matinding rock at metal. Basically, nasa post-genre era na tayo. Wala nang kahon-kahon. At dito pumapasok yung isang napakagandang paradox. On one side, mapapansin nyo na dahil sa AI, meron tayong ultra-processed pop. Pero on the exact opposite side, biglang nagkaroon ng napakalaking demand para sa autentiko at grounded na minimalism. Parang habang lalong nagiging high-tech ang lahat, mas lalo naking hinahanap yung tunog ng totoong instrumento at tunay na kwento ng tao. Makes sense, di ba? Hit the nail on the head itong quote ng Epidemic Sound. Ang analog at artificial ay nagtutulungan, pinupunan kung saan nagkukulang ang isa. Hindi sila magkalaban, guys. Diyan uminiikot yung tinatawag nating post-genre era. Yung mga creators natin ngayon, hindi na nila tinatanong kung pop ba to o rock. Ang tanong na lang nila, ano ang pakiramdam na binibigay nito? Ikalawang bahagi, mga visual na music-first AI. Ngayon, paano ba natin bini-visualize yung mga tunog na yan? Dito pumapasok ang concept ng audio intelligence mula sa Freebeat. Isa itong AI capability na hindi lang basta-basta gumagawa ng video. Nararamdaman niya yung kanta, nadedetect niya ng tumpak yung BPM, yung mga drops, mismong mood at transitions para i-base yung visuals dun sa audio layer muna. Hindi ka na nakakulong sa static templates. Tingnan niyo tong comparison chart kasi andito yung crucial point. Yung mga template-based tools, mabilis nga, pero sobrang limited. Maganda lang for quick social clips. Yung editing heavy naman, flexible pero uubusin ang oras mo. Pero kapag ginamit mo yung Music First AI, dito nananalo ang lahat. Balanse siya, automated at perfecto for scalable, repeatable na output kasi direktang nagsisync yung visuals sa kanta na walang kahirap-hirap. Check out how simple the Open Music AI workflow is. 3 steps lang yon. Number 1, i-upload ang musika at hayaan ng system na suriyan ang tunog. Number 2, i-customize yung visuals. Magdagdag ka ng prompts, logos, dynamic effects, whatever you need. Tapos, number 3, i-generate at i-share. The whole shebang. Tinatanggal nito yung pinakamalaking balakid for indie artists and DJs pagdating sa paggawa ng high-quality video content. Ikatlong bahagi, ang perpektong AI prompt. Now, para makuha mo yung best results, kailangan mong matutong makipag-usap sa AI. Mapapansin nyo yung difference dito sa guide ng InVideo AI? Yung basic prompt, generic output lang yan, nakafocus lang sa video type, duration at genre. Pero yung specific prompt, dyan mo nilalagay yung matalas na creative direction, yung atmosphere, yung galaw ng camera, pati na yung tono. Basically, ang difference ng okay lang na video sa mind-blowing na music video ay nakasalalay sa linaw ng intent mo. Pero remember this powerful quote from Freebeat. Inuuna muna ng mga pinakamahusay na tools ang istruktura ng musika, pangalawa ang visuals. Gaano man kaganda o kadetanyado yung prompt mo, the AI still has to respect the rhythm. Kapag hindi marunong sumabay sa beat yung system mo, wala ring kwenta yung visuals. Ika-4 na bahagi, ano ang sinasabi ng mga charts? Let's reverse engineer some massive data para makita natin in action yung sinasabi natin. Tingnan nyo tong Spotify Global Daily Chart. Wild mix, di ba? Number 1,
Justin Bieber. 2. BTS. And number 3, no way, si Michael Jackson with Billie Jean pulling over 613 million streams. Buhay na buhay ang nostalgia at perpektong halimbawa ito ng post-genre reality natin. Wala nang pakialam ang listeners kung anong dekada lumabas ang kanta. At kung gusto nyo ng mas nakakagulat na fact mula sa pop chart, yung kanta ni Justin Bieber na Beauty and a Beat, sabay siya nagtatrend sa pop and rock categories. I mean, paano nangyari yon? Perfectly validated dito yung prediction ng Epidemic Sound na nagkakaroon ng rock revival at talagang blurred na yung genre lines. Nagugustuhan na ng mga creators na i-remix ang pop sa rock aesthetics. Now, to put the sheer scale of all this into perspective, look at this massive number. Halos 74 million! Yan ang dilang ng TikTok user-generated content videos para lang sa iisang particular na trending sound, yung boom boom boom. Isipin nyo yon, iisang sound lang yan. That is the staggering scale of the 2026 creator economy. Ganyan kabilis dumami ang nilalaman dahil sa makapangyarihang AI tools na nasa kamay na natin ngayon. So kapag tiningnan natin the whole 2026 music pipeline, it comes down to this. Naghahanap ang mga tao ng autentiko at genre blending ng mga tunog. Sunod, visualize natin ito by leveraging audio intelligence at eksaktong AI prompting. Tapos, sinasakyan natin yung massive waves ng panday-digdigang algorithmic na pagkonsumo. Lahat ng hiwa-hiwalay na pieces na to, bumubuo sila sa isang magkakaugnay at nagbibigay kapangyarihang proseso para sa ating lahat. Kaya iiwan ko sa inyo ang nakakapukaw-isip na tanong na ito. Sa isang post-genre at AI-driven na mundo, ano ang lilikhain mo? Sana na-inspire kayo sa pagsusuri natin ngayon na mag-experiment at gamitin ang mga tools na ito para sa sarili ninyong projects. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, maraming salamat at patuloy na lumikha!